subscribe. Hello kahugot! Welcome po muli sa Bono's Love Tube para po sa DKB Dear Kuya Bono. Kumusta po ang lahat? Sana ayos lang po kayo, ganun din ang inyong mga pamilya. Pasensya na kahugot kung medyo natagalan bago tayo nakapag-upload. More than 6K na si Ranger. Naging abala kasi tayo sa ating trabaho. Actually, hindi pa tapos yung nirarush ko. Kaya lang may mga naghahanap na talaga ng update para sa DKB. So, heto na. And for the first time, kahugot, ay naramdaman ko yung feeling na gusto kong ma-meet yung letter sender na ito. Gusto ko ang kanyang story, simple man, pero ewan ko kung bakit naramdaman kong gusto ko siyang makilala in person. Ito ang kwento ng buhay pag-ibig ni Baby ng Isabela. Pero bago yan, kahugot, sa mga bago lang sa ating channel, please subscribe, kahugot. And welcome to Bono's Love Tube. Sa mga dati ng subscribers at nandyan pa rin, thanks a lot for staying, kahugot. And please, paki-subscribe din ang isa pa nating channel na nabago na naman ang pangalan dahil sa mga suggestion na sinang-ayunan ko naman kasi parang mas okay nga ang Kahugot TV. Please, kahugot, subscribe din po. At pakipindot na rin ang notification bell para updated po kayo kapag nagka-upload tayo ng bagong video. And eto na, kahugot, ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Baby ng Isabela, hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, the Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Baby ng Isabela. 32 years old na po ako ngayon at narito po ang aking kwento ng buhay at pag-ibig na magpapatunay na hindi kahirapan ang hadlang para magtagumpay at hindi rin itsura ang sagabal para makatagpo ng mamahalin habang buhay. 7 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Ang tatay ko ay may maliit na sinasaka at ang nanay ko ay sa bahay lang at kung minsan ay nagtitinda ng mga tanim na gulay ni tatay. Ang aming pamilya ay isa sa may pinakamahirap na buhay dito sa amin noon, Kuya Bono. Kaya't bata pa lamang ako ay matured na ako mag-isip tungkol sa buhay. Mahirap maging mahirap, Kuya Bono, kaya naitanim ko sa isip ko na gagawin ko ang lahat para mabago ang buhay ko at ang buhay ng pamilya ko. Lumaki akong binubuli. Yes, una kasi mahirap ako. Pangalawa dahil hindi ako maganda. Sa aming magkakapatid, aminado ako na ako ang pinakadehado pagdating sa itsura. Kaya't noon pa lamang ay pinangarap ko ng gumanda kapag may trabaho na ako at may pambili na ng pampaganda. Tanda ko pa isang araw ng elementary days, sabi sa school kailangan nakasapatos kami sa araw na yon kung hindi maglilinis kami sa school. So isinuot ko ang nag-iisang sapatos ko na sa tagal ay sobrang sikip na sa pako at may kagat pa ng daga. Kaya naman dahil sa butas ay nakikita na ang lumang medyas na suot ko. Habang daan papuntang school, sa likod ay tawa ng tawa ang mga kasunod kong bata kasi nakita nilang butas ang sapatos ko. Tapos yung isa sinadya pang tapakan ng sapatos ko na sobra kong ikinabahala dahil baka matanggal ang suwelas nito. Hiyang-hiya ako noon, Kuya Bono. Nung high school naman ako, lagi lang ako nakuyoko pag naglalakad dahil nahihiya ako sa mga tao kasi feeling ko lalaitin nila ako.
Lalo pag may lalaking nag-uumpukan, mga estudyante din. Madalas nila akong pagtripan. Uy, pre, yung crush mo yata yun oh. Yak, anong crush? Sa kapayatan yan, parang lilipa rin na ng hangin. At ang laki pa ng mata. Ni konting kumpiyansa sa sarili ko ay wala ako. Feeling ko, wala akong karapatan, Kuya Bono. Naranasan ko din magka-crush noon pero feeling ko wala nga akong karapatang magkagusto kasi alam ko naman na hindi rin ako magugustuhan. Naalala ko ng 4th year na kami. May sobra akong crush, balik-crush ata siya ng buong kababaihan sa school. Kasi guwapo at maporma, nakuha ko ang cellphone number niya. Sa kagagahan ko, tinextmate ko siya gamit ang cellphone ng pinsan ko. Nagpanggap akong si Laika Babe. Ansaya ko noon kasi nag-iilusyon akong gusto rin niya ako. Kaya lang bigla niyang nalamang ako yung ka-textmate niya at diniretso niya ako sa room namin. Laika Babe ba? Boss! Sabay alis na halatang disappointed. Maiyak-iyak ako noon sa pagkapahiya, Kuya Bono. Sising-sisi ako sa ginawa ko. At ayun nga, nag-iwasan na lang kami hanggang matapos ang 4th year namin sa high school. Nagmakaawa ako sa magulang ko na pag-aralin nila ako sa college kahit alam ko nang isasagot nila. Wala kaming pera. Ang ginawa ko, Kuya Bono, ay pumasok akong kasambahay sa Maynila upang makaipon ng pera para makapag-aral ako sa college sa susunod na taon. Kasama kong kasambahay noon si Ate Marge at madalas niya akong isama na lumabas kapag day off namin. Minsan ay sinama niya akong maglibot sa kamag-anak nila sa Taguig. At doon ay nakilala ko si Jess. Si Jess ay 21 years old noon, Kuya Bono, while ako ay 16 years old pa lamang. Noong mga panahong ito, Kuya Bono, ay medyo nagkakaroon na ako ng konting kumpiyansa sa sarili ko dahil pumuti na ako at nakakabili na rin ako ng maaayos na damit. At ang sabi pa nila ay gumaganda na rin daw noon ang hubog ng katawan ko. Noong araw na yun ay nahahalata akong panay ang sulyap sa akin ni Jess. At panay ang papansin niya sa akin, ngunit dahil bata pa ako noon, para maglandi, ay hindi ko siya pinaglaanan ng panahon. Ngunit nung magtagal ay nakilala ko siya ng lubusan at nalaman kong mabait pala siya. Kaya't na-develop ako sa kanya. Hanggang sa sinagot ko na siya, Kuya Bono, pero sa cellphone lang. Minsan muli kaming naglibot sa kanila. Na-corner ako ni Jess sa kwarto niya. Tapos nilock niya ang pinto. Sobra ang takot ko noon kasi baka kung anong gawin niya sa akin. Ang tanong niya noon, bakit ayaw mo akong kausapin sa personal? Bakit sa cellphone mo lang ako kinakausap? Nakayuko lang ako noon at nanginginig, Kuya Bono. Ngunit hindi ko inaasahan na hahalikan niya ako sa labi at nagulat ako sa ginawa niyang yon kaya't nasampal ko siya. Na-offend siya sa akin sa ginawa kong yon. Ora mismo, brinake niya ako. Ang OA ko daw kasi. Ang sabi pa niya, isip bata ka pa. Mag-break muna tayo.
First ever heartbreak ko yan, Kuya Bono. Talagang iniyakan ko yon. Ilang araw ang dumaan ay nabalitaan kong nag-flight siya papuntang Saudi Arabia tapos nawalan na ako ng balita tungkol sa kanya. Itinoon ko na lang noon ang atensyon ko sa trabaho at sa pag-iipon ng pera hanggang sa sumapit na ang enrollment. Nalito ako noon kung anong kurso ang kukunin ko. Pangarap ko talagang maging office girl, Kuya Bono, at bagay sana sa akin ang BSIT pero naalala ko na pangarap ni tatay ang maging pulis. At ang sabi niya noon, sana daw sa dami naming magkakapatid ay may isa man lang sa amin ang maging pulis. Dahil doon kahit hindi ko gusto ay nag-enroll ako ng kursong criminology. Nung una ay hindi ko talaga siya gusto pero habang nagtatagal ay nai-enjoy ko na rin. Hanggang sa nagkaroon na ako ng expectation na someday ay magiging isang police woman ako. Noong college ako ay may mga lalaking nagparamdam sa akin. Pero hindi ko sila pinaglaanan ng panahon. In-enjoy ko lang noon yung pakiramdam na may nagkakagusto din sa akin at nagpataas yun sa kumpiyansa ko sa sarili ko bilang babae. Thinking na dahil may nagkakagusto sa akin ay hindi na ako ganun kapangit. Ako din yung babaeng kahit hindi ako maganda ay hindi ako magpapakababa sa lalaki para lang gustuhin ako. Ang gusto ko ay sila ang ma-inlove sa akin at maghabol at para ma-prove ko sa mundo na fair ang laban, maganda ka man o pangit ka. Kaya lang dumating ako sa punto na naging sobra ang paglalaro ko. Noon tuwing Sabado ay umuwi ako sa bahay ng tiyahin ko para tumulong sa mga trabaho sa kanila. Then, bibigyan niya ako ng allowance. Minsan nagbebenta ako ng ihaw-ihaw sa gilid ng kalsada para makaipon. Isang araw, habang nag-iihaw-ihaw ako ay may dumaang lalaki na nakasakay sa kalabaw. Siya si Bonds at biniro ko siya. Walang nakakadaan dito na hindi bumibili ng paninda ko. Sabi ko sabay tingin sa gwapo niyang mukha. Ngumiti lang siya noon pero makaraan ng ilang minuto ay bumalik siya para bumili ng ihaw-ihaw ko. At doon nagsimula ang closeness namin ni Bonds. Naging suki ko siya sa ihaw-ihaw hanggang sa manligaw na siya at sinagot ko naman kahit na dati na akong may boyfriend na taga doon din. Si Joe na mas bata nga lang sa akin ng 2 taon. 15 lang kasi noon si Joe at 17 na ako. First girlfriend ako ni Joe. Pero yun nga, sinagot ko pa rin si Bonds kahit hindi ko talaga siya mahal. In-enjoy ko talaga yung feelings na maganda ako kasi maraming nagkakagusto sa akin. Naging seryoso sa akin si Bonds. In fact, tumagal kami ng 1 taon. Pero brinake ko silang dalawa ni Joe kasi nga, parehong hindi ko sila mahal. Nag-guilty ako sa ginawa kong yun, Kuya Bono. Si Joe ay naunawaan ako pero si Bonds hindi. Ang sinabi ni Bonds noong nasaktan ko siya ay tumatak sa isipan ko. Ang sabi niya, darating ang araw. Lahat ng sakit na binigay mo sa akin, mararamdaman mo rin. Noong 3rd year college ako, nag-transfer ako sa mas malapit na university sa amin. Dahil nga sa iba ang lingwahe doon, hindi ako masyadong nakakaintindi. Nasanay akong papasok, mag-aaral, uuwi sa boarding. Ganun lang. Hindi ako nakikipag-usap kasi feeling ko di ako belong. Masyado akong tutok sa pag-aaral ko. Hindi ako matalino pero hindi naman ako nagpapahuli. Dahil hindi ako nagsasalita sa klase at madalas seryoso, takot silang kausapin ako. Minsan pa nga pagpapasok ako, kung saan ako uupo, walang gustong tumabi sa akin. Kung meron man, kakantsawan pa nila.
Di ko alam kung ayaw lang nila akong katabi o takot sila sa akin kasi ang taray ko daw tingnan kahit normal lang naman sa akin ang ganong itsura. Nakabuti sa akin yung impression na yon kasi imbis na bulihin ako, matatakot sila sa akin kasi feeling nila palaban ako kahit hindi naman. May classmate kaming lalaki, si PJ. Isa siya sa matatalinong estudyante sa klase. Pero bumaba ang dating niya sa akin kasi may gusto siya sa classmate ko na si Chen. Madalas sinatid niya at minsan binabawalan niya na kung ano-ano si Chen, hindi naman niya girlfriend. Which is ayaw ko sa mga ganong lalaki. Parang OA. Hindi nga siya nagustuhan ni Chen, pero naging close kami ni Chen at isa siya sa mga naging friends ko sa school. Hanggang sa isang gabi may nag-text sa akin. Ang sabi niya, "Hi, can you be my textmate? By the way, I'm Paul John." Sabi niya sa text. Dahil bored ako ng gabing yon, sinakyan ko ang text niya kasi feeling ko ay pinagtitripan lang niya ako. So, mula noon araw-araw kaming nagtitext, nagkukumustahan, nagkukwentuhan sa mga ganap sa buhay namin. Hanggang sa nakasanayan ko na siyang ka-text lagi. Nasasabi ko sa kanya ang problema ko kahit hindi ko pa siya kilala in person. Hanggang sa dumating ang isang araw, nag-text si Paul John. Wala akong load noon kaya nakitext ako kay Chen. At noon ko nalaman na si Paul John at si PJ pala na classmate namin ay iisa. Kasi nakasave ang number ni Paul John sa phone book ni Chen. Nagulat ako noon, Kuya Bono, kasi ang tagal na namin magka-text ni Paul John, pero noon ko lang nalaman na siya pala si PJ. Noon ay inamin ko na rin kay Chen na nagte-text nga kami ni PJ at sinabihan ako ni Chen at iba pang barkada namin na huwag kong patulan si PJ dahil ang pangit daw ng ugali nito at mayabang pa. So mula noon ay hindi ko na tinetext si PJ kasi nayayabangan talaga ako sa kanya. Madalas papansin sa klase, given na matalino siya pero sobrang presko. Kaya walang masyadong kasundo sa classroom, lalo na sa mga girls. Pero isang gabi nakatanggap na naman ako ng text mula sa kanya. At dahil bored ako that night ay pinatulan ko ang text niya. "I love you." Sabi niya sa text pero ang reply ko, "Mukha mo, pag ako pagtripan mo." Kaya lang ayaw akong tantanan. Bigla na lang pumasok ang kalokohan sa isip ko at sabi ko, "Okay, go." Nag-text ulit siya ng "I love you." Nireplyan ko ng "I love you too." Then ang sabi niya, "Sabi mo yan ha. Okay, from now on tayo na. Walang bawian. May ebidensya ako." Kinabukasan nga, Kuya Bono, may takot akong pumasok sa classroom namin. Nakayuko akong pumasok ng pinto nang marinig ko ang malakas na boses ni PJ at ang sabi niya, "Hey guys, andito na ang girlfriend ko. Pinapakilala ko sa inyo ang girlfriend ko, si Baby." Halos matunaw ako sa kahihiyan noon. Sising-sisi ako sa pagsakay ko sa text niya. Pagkatapos noon ay sumunod si PJ sa akin sa aking upuan, tsaka niya ako inakbayan. "Hi babe, how are you?" Nakatawang sabi niya. Hinampas ko siya ng bag ko tsaka ako tumayo pero hinila niya ako at sabi niya, "Huwag ka nang pakipot, di ba tayo na?" Sabay ngiti, yung ngiting nakakaasar. Kaya hiyawan na naman noon ang mga classmate namin. Ganoon ang naging setup namin sa classroom, Kuya Bono. Araw-araw niya akong inaasar at ako naman ay araw-araw ding napipikon sa kanya. Lagi siyang nagtatagumpay na buwisitin ako at dahil doon ay naging center of attraction kami sa classroom. Ginawa kaming katuwaan. At hindi ko alam, Kuya Bono, na darating ako sa point na hahanap-hanapin ko ang maaasar niya. Maging ang mga text niya. In short, na-develop nga ako at yung rule na dapat hindi ako ang unang ma-in love, nabali yun.
Minahal ko siya at nagkaaminan nga kami ng feelings, kaya't naging formal ang aming relasyon. Ramdam ko noon na mas sinipag akong pumasok sa school, mas exciting mag-aral dahil sa kanya. Kahit na animo kami asot pusa sa klase. Minsan nawawala ang CP o bag ko. Hahanapin ko yun pala tinatago lang niya para hindi ako maunang umuwi. Representative kasi siya ng department namin kaya madalas ay may meeting sila. At napipilitan akong hintayin siya dahil nasa kanya ang mga gamit ko. Isang araw, sumama ako sa bahay ng classmate kong babae para magpatulong na gumawa ng visual aids. Ang sabi ng tatay ng kaibigan ko sa akin, "Nak, may dadalaw sa iyo mga binata mamayang gabi. Mga pamangkin ko dito. Makikipagkaibigan lang daw." Kinabahan ako noon, Kuya Bono, kasi hindi ako sanay sa ganon. Hanggang sa sumapit nga ang gabi at 4 na binata ang dumating. At isa sa kanila ang nakaagaw sa aking atensyon, yung gwapo, at nalaman ko na siya pala talaga ang sinamahan nilang dadalaw sa akin. Siya si Jojo. Nakangiti si Jojo sa akin noon kaya't nginitian ko din. Sabi ko daw sa sarili ko, wala akong dapat ikahiya sa kanila kasi hindi naman nila ako kilala. At isa pa, makikipagkaibigan lang naman daw sila. So inilabas ko yung totoong ako, madaldal at jolly. Guwapo at mukhang mabait talaga si Jojo at syempre, hindi nawala yung impression ko sa kanya na baka may girlfriend na siya o maraming girlfriend dahil nga guwapo. Nalaman ko din noon na criminology din pala siya pero sa private school nag-aaral. Nakagaanan ko kaagad siya ng loob, Kuya Bono. Kasi hindi siya boring kausap at marami kaming napagkukwentuhan tungkol sa aming buhay at sa aming kurso. Kinuha niya ang cellphone number ko at binigay ko naman. Pero hindi ko siya madalas ka-text kasi wala siyang sariling cellphone noon. Nakikitext lang siya sa pinsan niya kapag nangungumusta. Isang araw nag-text siya at ang tanong niya, "Di ba boyfriend mo si PJ?" "Oo," sagot ko. Pero napakunot no ako sa sumunod niyang text. Ang sabi niya, "Huwag mo nalang sabihin kay PJ ha. Pero alam mo, lagi ko siyang nakakasabay sa bangka. At lagi niya kasama yung schoolmate ko. Magkasukob ba nga sila sa payong eh. At sweet na sweet sila." Hindi ako naniwala sa kanya, Kuya Bono. Baka kasi sinisiraan lang niya noon ang boyfriend kong si PJ. Gayon pa man ay kinumpronta ko pa rin si PJ at todo deny siya. Nagalit pa nga siya kay Jojo kasi sinisiraan daw siya. Kaya lang nung lumaon ay umamin din si PJ. Sila nga ng babaeng schoolmate ni Jojo. Totoo pala ang kwento ni Jojo at taksil pala talaga si PJ. Sobra akong nasaktan, Kuya Bono, kasi ito ang kinatatakutan ko, ang maloko at masaktan, kaya nga may rules ako dati. Dumating ako sa point na halos magmakaawa ako kay PJ na magbalikan kami. Nagbalikan nga kami pero hindi na gaya ng dati. Wala nang trust at alam kong sila pa rin nung babae. Madalas andyan si Jojo na nagpapagaan sa loob ko. Nararamdaman kong may gusto sa akin si Jojo at sinamantala ko yun para hamunin siya sa isang deal. Na magpanggap kami ni Jojo na kunwari kami para makaganti ako kay PJ. Nung intrams namin, pinapunta ko si Jojo at dinisplay ko talaga siya para makita nilang may bago na ako. At gaya ng inaasahan ko, kinantsawan si PJ ng mga barkada niya. At nagtagumpay ako noon, Kuya Bono, dahil nakita ko sa mukha ni PJ ang inis. Tuwang-tuwa ang kalooban ko noon. Naulit pa yun ng ilang beses hanggang sa pareho na kaming hindi makapag-focus sa klase kasi nagpe-personalan na kami lalo na kapag may debate.
Yes, wala kaming personal breakup, Kuya Bono, basta't hindi na lang kami nagpansinan at nagalit na lang kami sa isa't isa. Si Jojo naman, sa kabila ng katotohanang malinaw sa amin na nagpapanggap lang kami, ay naging caring at maalaga siya sa akin. As in, lahat ng sinasabi ko sinusunod niya. Kahit alam niyang si PJ pa din ang laman ng puso ko. Madalas niya akong pinupuntahan sa school namin kapag lunchtime para sabay kaming mag-lunch at nang malibre ako at makatipid. Isang araw na ako naman ang nagpunta kay Jojo, habang kumakain kami ay hiniram niya ang phone ko. Napansin kong may tiningnan siya. Pero hinayaan ko lang dahil nagpapanggap nga lang kami at wala akong dapat ikabahala kung ano man ang mabasa niya. Nung palis na ako ay binigyan niya ako ng pamasahe tsaka niya ibinalik ang phone ko. Nung nasa tricycle na ako ay biglang nag-text si Jojo at ang sabi niya, "Nabasa ko ang textan niyo ni PJ." "Alin doon?" tanong ko. "Yung sinabi sa'yo ni PJ na hiwalayan mo ako at hihiwalayin din niya yung girlfriend niya. Tapos ang reply mo, hindi mo ako kayang hiwalayan. Then tinanong niya kung mahal mo ako pero ang sagot mo, alam mong ikaw lang ang mahal ko at hindi siya. Naawa lang ako sa kanya at hindi ko siya kayang saktan dahil napakabait niya." Nagsorry ako kay Jojo sa nabasa niyang yun na convo namin ni PJ, Kuya Bono, kasi alam kong nasaktan siya. Dahil dito ay nagdesisyon akong tapusin na ang pagpapanggap namin ni Jojo kasi hindi na talaga fair sa kanya. Pero ang sabi niya, "Huwag baby, okay lang sa akin kung si PJ pa talaga ang mahal mo. Basta huwag tayong maghiwalay." Narealize ko noon, Kuya Bono, na mahal talaga ako ni Jojo. Akala mo hindi ko pansin, akala mo hindi ko alam. Mahal mo nga ako kahit hindi mo man sabihin, akala mo hindi ko napansin. Year 2010, sa wakas graduate na kami. Yes, sabay-sabay kami nagtapos, pati si Jojo. Nung graduation night namin, isa ako sa nagbigay ng inspirational message bilang isa sa may pinakamahirap na pinagdaanan sa pag-aaral. Gusto nila akong magbigay ng inspirasyon sa mga susunod na batch. Pagkatapos kong mag-speech ay lumapit si PJ sa akin at ikinagulat ko ang pagyakap niya sa akin at hinalgan pa niya ako sa pisngi. Tsaka ako binate. "Congrats," sabi niya. Nakaramdam ako ng kilig noon, Kuya Bono, kahit alam kong hindi pa dapat. Kasi nga, hindi na kami. Pero deep inside me ay inasam kong sana kami pa. Sana gaya pa rin kami nung una. Sabay-sabay din kami nag-review para sa board exam sa Tuguegarao. Noong malapit ng exams, in-house kami sa hotel. Ganon din sina Jojo, pero sa ibang hotel sila naka-in-house. Kapag free time namin, andun yung nangungulit si PJ, naglalambing. Gusto ko siyang itaboy kasi yun ang tama, pero gusto ko yung pakiramdam na parang kami pa rin. Kaya in-enjoy ko na lang yung mga huling araw na magkasama kami. Kahit nagigilty ako sa side ni Jojo. Iniisip ko noon, Kuya Bono, na pagkatapos ng board exam, kanya-kanya na kami. At baka hindi na ulit kami magkita ni PJ. Pag-review namin ng gabi, may hina-hire kaming instructor. Magkatabi lagi kami ni PJ. Masaya ako kahit kinakantsawan kami. Ninanamnam ko yung sweetness niya sa akin kahit hindi ko alam kung totoo yun o nagtitrip lang siya. Minsan paggising ko sa umaga, makikita ko na lang nasa tabi ko siya. Pinapagalitan siya nila Sir pero tatawa lang siya tsaka yayakap sa akin. Naiinis ako noon, Kuya Bono, sa pakiramdam na napapasaya niya ako. Kahit hindi ko alam kung pinaglalaroan lang niya ako.
Kasi alam niyang mahal ko pa rin siya. Lumabas nga ang result ng board exam, Kuya Bono, at isa ako sa pinalad na pumasa. Expected na pumasa din sina PJ at Chen kasama ng iba pa naming classmates. Pero si Jojo, kasama ang palad ay hindi pumasa at nalungkot ako ng sobra para sa kanya. Dahil hindi ako kayang suportahan ng magulang ko sa pag-a-apply sa PNP kung saan malaking pera ang kailangan, nagpasya akong lumuwas muna sa Cavite para magtrabaho sa isang factory. Inaya ko si Jojo, habang kako hinihintay niya ang susunod na pag-take ng board exam. Magtatrabaho muna kami. Sumama naman siya sa akin, Kuya Bono, at swinerte pa dahil agad na regular siya sa factory. Nung ma-regular si Jojo sa trabaho ay nangako siya sa akin na susuportahan niya ako sa application ko sa PNP financially. Na-touch ako ng sobra noon, Kuya Bono. Oo, Kuya Bono, nagsasama na kami noon ni Jojo sa Cavite at alam kong deserving naman niyang mabigyan ng aking atensyon. Napakabait niya sa akin at sa pamilya ko. Pagkagaling niya ng trabaho, maglalaba pa yan at magluluto pa siya. Gigising ako, kakain na lang. Napakabuti talaga niya sa akin pero ako hindi pa rin nagtitino. Ayaw na ayaw ni Jojo na nakikipag-inuman ako sa mga barkada ko kasi siya wala siyang kahit anong bisyo. Pero ako, kapag wala siya, tumatakas ako para makipag-jamming sa mga barkada ko. Hanggang sa parang sumuko na siya nung minsang umuwi ako ng hating gabi at lasing. Nagsalita na siya noon. Kung hindi mo kayang umayos para sa sarili mo, mabuti pang umuwi na lang ako kasi ayoko nakikita kang ganyan. Lumuha siya nung sabihin niya yun, Kuya Bono, kaya't nag-guilty ako. Kaya lang parang suko na talaga siya. Kinuha niya na ang bag niya at akmang aalis na. Niyakap pa ako at ang sabi niya, mag-iingat ka lagi. Umiyak ako ng umiyak noon, Kuya Bono, kasi noon ko na-realize ang worth niya sa buhay ko. At hindi ko pala kayang wala siya sa piling ko. Mabuti na lang, Kuya Bono, dahil matapos akong magmakaawang huwag niya akong iwan ay hindi niya ako natiis. Talagang mahal niya ako. At hindi na siya tumuloy sa pag-alis. Mula noon, Kuya Bono, ay sinikap kong magbago. At umayos na rin ang pagsasama namin. Natuloy ang pag-a-apply ko sa PNP and DS, gastos niya lahat. Pagsasahod siya, magtitira lang siya ng allowance namin at pambayad sa mga bayarin, then lahat ng matitira, ibibigay niya sa akin. March 3, 2013, nung opisyal na akong makapasok sa PNP service, nakita kong sobrang proud sa akin si Jojo. Umiiyak siyang yumakap sa akin noon. Kahit kalbo ako noon at mas mukha pang lalaki kesa sa kanya, ay hindi niya ako ikinahiya. Nagpasalamat ako sa kanya sa lahat ng sakripisyo niya sa akin at nangako ako na ako naman ang gagastos para sa kanya habang nagre-review siya ulit para sa board exam hanggang sa mag-apply din siya sa PNP. Marami pa rin kaming pinagdadaan ng challenges pero sinikap naming malampasan lahat ng iyon. Sa awa ng Diyos ay pinalad na siyang makapasa sa board exam at December 2014 ay nakapasok na rin siya sa PNP. Sobra ang saya namin noon, Kuya Bono, kasi pareho na kaming natupad ang aming mga pangarap para sa sarili at sa aming pamilya. Year 2015 ay nag-propose siya sa akin at pagsapit ng October 26, 2016 ay nagpakasal kami. Napakasaya namin nang biyayaan na din kami ng Diyos ng healthy baby girl noong 2019. At sa ngayon po ay buntis ulit ako sa pangalawa naming baby na baby boy naman. Si PJ, balita ko ay nakapasok ding instructor sa dati naming university at kasal na rin siya at may anak na rin. Ngayon ay masasabi kong totoong masaya na rin ako para kay PJ.
Sa ngayon, Kuya Bono, kahit papano ay unti-unti na rin naming naiaahon sa sobrang kahirapan ng aming pamilya. Sa tulong din ng mga kapatid kong nasa ibang bansa. Napapaayos na rin namin ang bahay namin at natutulungan namin ang iba naming kapatid sa kanilang pag-aaral at nakaalalay naman lagi sa akin ang aking asawa. Sa kabila ng marami pang challenges sa buhay namin, Kuya Bono, ay masasabi kong masaya ako at puno pa rin ng pag-asa at lakas. Higit sa lahat, pagmamahal at suporta mula sa lalaking natutunan kong mahalin at pahalagahan at pinaniniwalaang siyang bigay ng Diyos sa akin, ang aking asawang si Jojo. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Nagmamahal at nagpapasalamat, Baby. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat nga lumabang ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Baby, una maraming salamat sa pag-share ng iyong kwento dito sa DKB ng Bonus Love Tube. Thank you so much. At sana, kung hindi kita mamimit sa personal, padala ka naman ng picture niyong dalawa ni Jojo. Yung naka-uniform kayong dalawa, kung pwede lang. I do know meron kayong ganong picture. Send it to me, please, because I wanna see you in person. I have a feeling talaga na siya ay nasa going, saan ba yung nagbabangka? Ano yun Santo Tomas, Isabela, ganon. Papuntang Kabagan. Tingin ko, ISU Kabagan, meron bang criminology doon? Private school, St. Ferdinand. Yun, si Jojo graduate na sa private school, baka St. Ferdinand yan. Tapos sabi niya, nung lumipat siya ng school, hindi raw siya nakakaintindi doon sa dialect ng lugar na yon. So tingin ko, Ibanag yun. Baka Ilocano siya. Anyway, guess ko lang yun. Meron talaga akong yearning na makilala ka in person, baby. And again, thank you so much for your story. At punong-puno ng aral yan. Ramdam ko, nakaka-relate ako sa iba nung hirap sa college life. Na-experience ko rin yan, lalo nung hindi pa ako nagwo-working student. Kasi nag-working student talaga ako para makatapos ng college. Pero nung time na hindi pa, syempre budgeted yung allowance mo. Na-try ko, bibili ka ng... nagpauso kasi ng uniform sa university namin dati. University kung saan ako nag-aaral. Nagpa-uniform, so kailangan balat yung sapatos, black yung pantalon, white na polo. And napilitan akong bumili ng leather shoes at nakabili ako ng mura lang, parang 250 lang. And nung magtagal, second floor to ground floor, pababa kami, biglang nahulog yung takong ng aking leather shoes. Talagang nahulog sa hagdan. Tok, 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 tok. Ay may mga nakatambay sa hagdan dati. So nakita nila, nilingon nila yung nahuhulog na takong ng sapatos ko. Yung leather shoes, di ba may ganong takong? Yang hiya ko nun, kahugot. Pero alam mo, sa mga nahihirapang mag-aral sa college dahil sa kahirapan, sana yan lang kahugot. Kung minsan makautang ka, aawayin ka ng pinag-utangan mo kasi hindi ka nakabayad, makakabayad ka rin. At malalagpasan mo rin yun. Mararanasan mong hindi kumain ng isang meal. Makakasanayan mo rin yan. At yung iba kasi, minsan lang magutuman dahil hindi nakakain ng isang meal, uuwi na, ayaw na mag-aral. Hindi ganon. Kailangan talagang masanay ka sa hirap at talagang determinado ka talaga para makatapos. Dapat sabihin mo sa sarili mo kung kaya nila, kaya ko din, kahit gaano ang hirap.
Yan, halimbawa, ng kwento ng kahugot nating si Baby, dumaan sa maraming hirap. Pero ayan, nakatapos at ganap ng pulis, hindi ba? Ganun din yung kwento ng kahugot nating si Robel. Si Robel, kung napakinggan nyo na, ganun din, punong-puno rin ng inspirasyon sa mga gustong makatapos talaga ng pag-aaral at maging successful someday. Yun, yung mga aral natin ng DKB at maraming salamat sa inyong mga kahugot sa pag-share ng inyong magagandang kwentong puno ng inspirasyon. Baby, thank you so much again. At sa mga nais pa rin mag-send na kanilang kwento, eto po ang email address, dearkuyabono@gmail.com. At kung parang awa nyo na, itong si Baby, sa totoo lang, nahirapan kami sa pag-i-edit ng kwento mo, Baby, sapagkat punong-puno ko ng shortcut. Yung kanyang ko ay Q lang talaga, hindi KO. Yung kanyang sa ay S lang. Punong-puno ng shortcut. At mahirap magbasa, no? Siyempre, mauutal-utal ako kapag punong-puno ng shortcut inyong mga sulat. So, pwede pakitinuan lang kung paano ang nakikita nyong pagkakatype ng aklat sa libro. Ganoon sana, no shortcuts para tuloy-tuloy din, smooth din yung ating pagbabasa. Pakiusap lang, kahugot. Thank you so much. At muli tayo magkakarinigan mga kahugot sa susunod na kwentong tampok ng DKB Dear Kuya Bono ng Bonus Love Tube, the Kahugot YouTube channel. Hanggang sa muli, ingat lagi kahugot, stay healthy, stay safe. God bless us all. Subscribe.